Wala raw balak si Senador Raffy Tulfo na tumakbo sa pagkapangulo sa election 2028. Yan ay kahit para tumaas siya ng husto sa mga survey. Final answer, wala po akong balak na tumakbo as president sa 2028. However, I believe I'm doing very well as senator and I can do a lot more as senator. Therefore, maasahan niyo re-electionist ako sa 2028. Sa presidential pre-election preference survey ng Pulse Asia, tabla ang naging resulta kung magtatapatan sina Tulfo at Vice President Sara Duterte. Parehong 46% ang kanilang nakuha sa survey. At kung sina Duterte at dating Vice President Leni Robredo ang magtutunggali, 51% ang nakuha ni Duterte habang 43% ang kay Robredo. Kung sa pagitan naman ni Duterte at Senator Bam Aquino ang laban, 55% ang pumili kay Duterte habang 32% kay Aquino. Tinanong din sa naturang survey kung ang tunggalian ay sa pagitan ni Duterte at 5 pang kandidato. Dito, nanguna pa rin si Duterte. Lumaki ang agwat niya kay Robredo na pumangalawa at sumunod sina Tulfo, Aquino, Senator Risa Ontiveros at DILG Secretary John Vic Remulla. Ayon kay Senate Majority Leader Mig Zubiri, siya ang nagbigay ng mga pangalan sa kinomisyon niyang survey. Quarterly raw ito gagawin para makita kung sinong nangunguna at kinukonsidera talaga ng publiko para sa 2028. Nai-refer na po sa Committee on Rules ang report ng House Committee on Justice patungkol sa resolusyong naglalaman ng articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Saksi si Tina Panginiban Perez. Para ma-impeach si Vice President Sara Duterte, 1/3 ng lahat ng kongresista o 106 na boto ang kailangan. Tingin ng mga kongresistang nakausap namin. I think it's overwhelming na. So, parang 120 yung magsabi na pipirma sila. Paano niyo po na-determine yung 120? Siyempre, may bulong-bulong sa halls of Congress. Opo. Estimation ng bawat party. So, meron yun. I think as we speak, we are looking at almost 200 already. House members who are signifying their intent to support the impeachment. Definitely more than the 1/3 required na yung 106. So, mahirap magsabi ng actual figures, pero definitely it will be more than the 1/3 requirement. Easily. I think the numbers are encouraging sa what I've been able to hear. Pero as House leadership po yan, ito iba natin. But more than 106, sir? Sa kanyang pagbisita sa amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, pinasaringan ng Vice-Presidente ang mga mambabatas na nagsasabing sigurado na ang kanyang impeachment. Kung ordinary individuals lang naman yan, like ordinary Filipinos, pabayaan na natin yan. No? But it is different siguro kapag congressman na yung nagsasabi or senator na yung nagsasabi. Kasi magtatanong ka, bakit sobrang sigurado ka na tapos na ito? Sagot dito ng chairperson ng House Committee on Justice. I'm positive that because of the evidence presented before the Justice Committee, no, and considering the 53-0 and the 55-0, I am positive that this will be approved by the plenary. I just do not want to speak about the possible number because I do not want to preempt the voting that will happen on whatever date the plenary will consider. Bago ang botohan, nag-uusap na ang mga partido at koalisyon sa Kamara kung ano ang kanilang magiging posisyon. Ang National Unity Party, conscience vote daw ang paiiralin. Ibig sabihin, hahayaan ng partido ang mga miyembrong magdesisyon ng walang pamimilit dahil ang impeachment anya ay isang constitutional process at hindi partisan exercise. Pero pagtitiyak ng NUP, anuman ang kahinatnan ng impeachment, patuloy silang susuporta sa Administrasyong Marcos. Conscience vote din ang paiirali ng Liberal Party sa Kamara. Napag-usapan na ho namin yan March 3. Nagkaroon ho ng meeting yung what we call the LP House
caucus. At ang naging consensus po doon, it would be conscience vote. Ang Partido Federal ng Pilipinas naman na partido ng Pangulo na pag-usapang unanimous ang magiging posisyon ng 51 kongresista ng PFP. Nagkakaroon po ba ng party stand ng PFP? We're party stand ng PFP and we're basing it on what we see as evidence for public office. So kung may justification for that, that's what we will. PFP is the party of the president. So yun po yung ating So, vote for the support. impeachment. For the impeachment, sir. Malalaman po natin yan sa pag-plenary na. Bago pa man magbotohan ng House Committee on Justice sa committee report at resolusyong nagtatakda ng articles of impeachment, may mga ulat at online post nang nagsasabing may mga kongresistang gustong bawiin ang kanilang pirma. Pinabulaanan ito ng House Committee on Justice. I don't know any Kong who is withdrawing his vote or signature from the determination of probable cause and even from our approval of committee report yesterday. So, from my end, I deny that allegation that there are Kongs who are withdrawing their signatures. Isa si House Committee on Justice Vice Chair Jose Alvarez sa mga pinangalanang gustong bawiin daw ang pirma. Hindi raw niya binabawi ang kanyang boto pabor sa committee report pero mag-a-abstain daw siya sa botohan sa plenaryo dahil sa mga personal na dahilan. Wala naman ako pinirmahan doon sa committee report. Bumoto lang ako, taas lang ako ng kamay kasi yung proceeding lang yun para dalhin sa plenary. Hindi man yun confirming na si guilty na si Vice President Sara. Pinabulaanan din ng nakausap naming kongresista na pinipilit o sinusuhulan sila para bumoto pabor sa impeachment. Wala, actually. Wala. It is consensus building dahil alam po natin, ang hirap pa manakot at mag-collab this time dahil pieces na natin tayo. So, pinag-focus po natin yung mga talagang issues ng bayan. So, hindi po namin na-feel na ganun. Ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Driver na nagpakarga ng 1,500 pesos na halaga ng gasolina, tumakas ng di nagbabayad. Nahuli kamyan pasado alas 3 ng madaling araw nitong linggo sa gasolinahan sa barangay Bahay Toro sa Quezon City. Nire-review ng Quezon City Police District ang mga CCTV footage para matukoy ang plaka ng kotse at ang driver nito. Maharap ang driver sa reklamong theft. Sa buong bansa, 4 ang naitalang gas and run incident mula nang sumipa ang presyo ng petrolyo dahil sa krisis sa Middle East. 3 rito nangyari sa Quezon City. Peking opisina ng LTO sa Malasiki, Pangasinan, sinalakay ng mga operatiba ng NBI Ilocos Regional Office. Pagpasok pa lang sa loob, bumungad na ang mga pinipeking rehistro, peking lisensya at peking forms ng LTO. Bukod sa mga peking dokumento, nakakuha rin ng uncut na counterfeit money sa lugar. Isang suspect ang naaresto sa operasyon. Bilang pong asawa po ng barangay captain, yung nasasakupan niya po ito, sa tingin ko po, may karapatan po kami gumawa ng isang establishment na makakatulong. Ako po nanghingi po ako ng Nabigyan na po ba kayo? Pina-process po nila, Ma'am Congressman Rita. Sabi nila magpapapunta po dito. 3 po silang kausap. Madam, ako po ang Regional Director ng LTO. Good afternoon po, Opo, sir. wala ho Hinihintay kayo. ko nga po kung Hindi ako ho ay pwede. Kasi ang isang district office po, dapat po meron pong bill na ipapasa po si Congresswoman. Wala po. Ayon sa LTO, malaking perwisyo ang nadudulot ng peking LTO Satellite Office na nag-issue ng mga peking dokumento at counterfeit LTO license. Mga service disconnection sa mga di nakakabayad ng bill sa kuryente, pinasususpinde ng Energy Regulatory Commission. Ayon sa ERC, saklaw nito ang mga residential at non-residential consumers sa buong bansa para sa billing period mula Mayo hanggang Hulyo. Sa gitna yan ng umiiral na State of National Energy Emergency dahil sa epekto ng gyera sa gitnang silangan. Inutusan din ng ERC ang mga distribution utility na magpapatupad ng utay-utay na payment scheme. Ang mga consumer na di higit sa 200 kWh ang konsumo, papayagang installment ang bayad sa loob ng 3 buwan. Ako si John Consulta, ang inyong saksi.
7 senador pa lang ang nakapirma sa partial committee report kaugnay ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa issue ng mga flood control project. Kaya idinaan ni Senator Ping Lacson sa privilege speech ang paglalahad ng resulta ng kanilang investigasyon. Saksi si Ian Cruz. Sa isang privilege speech, sinabi ni Senate Blue Ribbon Committee Chair Ping Lacson na matapos iikot ng 3 buwan ang partial committee report kaugnay sa skandalo sa flood control projects, 7 senador lang ang nakapirma dito, kulang ng 2 sa kinakailangang 9 na pirma para maipresenta ito sa plenaryo ng Senado. Kaya inilahad na lang niya ang laman ng report sa tinawag niyang Chairman's Progress Report dahil kailangan na raw malaman ng taong bayan ang kanilang findings matapos ang 7 pagdinig. Gaano man katindi ang sikat ng araw, hindi nito matatabunan ang galit ng ating mga kababayan na nalulunod pa rin sa gitna ng kapabayaan at kasakiman sa salapi ng ilang tiwaling opisyal ng gobyerno. 10 ng kanilang mga kasapakat na kontratista dulot ng flood control scam. 11 kaso ang nirekomenda para sa preliminary investigation para sa kasong plunder, graft, malversation, direct bribery, money laundering at iba pa. Hindi binanggit ni Lacson ang mga pangalan ng mga sangkot pero naka-flash sa slides ang pangalan ni Senators Chis Escudero, Jingo Estrada at Joel Villanueva, gayon din si dating House Speaker Martin Romualdez. Our recommendations are, by design, recommendatory and conditioned on independent investigation. Kung mali ang aligasyon, the process clears them. Kung totoo, the process convicts. With due process and accountability, makukulong ang dapat makulong. Hindi nagpa-interpellate si Lacson hanggang hindi raw siya nakakakalap ng 9 na pirma para sa partial committee report. That is very highly unusual. Why would Senator Lacson make a precondition? It is the prerogative of any member of the Senate to yield or not yield. Senator Miriam Defensor Santiago, every time she delivers a privilege speech, does not entertain any interpellation. Kahit si Senador Estrada, sumubok magtanong kay Lacson pero hindi rin siya napagbigyan kahit naroon ang pangalan niya sa slides. Hindi naman daw siya nababahala sa recommendation ng partial committee report. Ano masasabi niyo dun sa recommendation dun sa Chairman's Progress It's just a Report? recommendation. Hindi naman dami. You're not bothered by it? I'm not bothered by it. Tsaka naglabas na ng statement ang LBRMO na wala akong sinasabi ni Bryce Hernandez nung nag-hearing sa House na Coro ay nag-insert ng 355 million. Kasi sinabi naman dito na wala naman talaga insertion. Kaya talagang makapanira lang sila. Hindi rin daw iniinda ni Senador Villanueva ang pagkakasama ng pangalan niya sa inilahad na report ni Lacson. Will never be bothered by anything that is being thrown at me because I know the truth and the truth is on my side. Maaaring yung justice ay delayed but I don't think justice will be denied. Until now, we are submitting ourselves doon sa proseso. Mabigat, mahirap, but I will not allow anyone to put me in a position as their punching bag. Hinihingan pa namin ng reaksyon si Senador Escudero at Congressman Romualdez. Ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Handa raw ang mga residente sa Pag-asa Island na ipaglaban ang isla na ilang dekada nilang naging tirahan. Noong weekend, nabigyan sila ng mga supply ng pagkain at petrolyo mula sa Atin Ito Coalition. Saksi, si Von Aquino. Ito ang beach dito sa Pag-asa Island. Puti at pino ang buhangin. Malinaw ang tubig at panayad lang ang alon. Swak na swak, lalo na ngayong tag-init. Kaya naman hindi ko na pinalampas ang paglangoy. Nasa 300 ang residente rito. Ang pamilya Kuhampo, 24 years nang nakatira sa isla. Yung unang tira po namin dito, ma'am, sa Pag-asa, hindi po ganito ka-unlad, ma'am. Mga ano pa rin, kagubatan pa po dito. Yung bali, ilang bahay lang po kami dito, ilang pamilya. Tapos, okay rin po yung ma'am, pamumuhay namin dito. Magtatapos naman sa kolehiyo at planong maging guro sa Pag-asa Island ng panganay ni Ronnie. Para sa kanila, malinaw kung bakit sa Pag-asa nila napiling manirahan.
kaya kami nandito na pinaglalaban din namin ito yung bayan na ito kasi unang-una tayo yung una naka-occupy ng kalayaan. Kaya para sa akin na bilang residente na natagal na dito, talagang hindi namin ito iiwan. Hindi na kami natatakot sa kanila. Sa mga curious po kung ano pong itsura dito sa loob ng Pag-asa Island, ito po ipapakita namin sa inyo. Dahil limitado po yung access ng mga bata sa internet, ito po naglalaro sila sa labas. Ayan, kaway kayo. Meron din ho dito mga sari-sari store. Meron pong mga residente rito na tulad din ng ibang lugar, lumalabas po sila once in a while pag mainit ang panahon. At meron din po mga pastime dito tulad ng bilyaran at syempre yung pastime ng mga Pilipino, yung videoke. Para sa mga residente, ayos na sila sa simpleng pamumuhay rito sa isla. Basketball po, paglalaro. Ano ba yung uri ng pamumuhay dito? Okay naman po siya, maganda naman po. Maayos naman po yung pamumuhay namin dito. Mas madali po ang trabaho. Katulad ng mangisda ka lang ng ilang oras. Kadalasan pong bumibili ng mga sariwang isda, mga airports po. Nitong weekend, matagumpay na naisagawa ang atin ito fourth civilian mission to the West Philippine Sea dito sa Pag-asa Island. Namahagi ang atin ito coalition ng food at fuel supplies sa mga mangingisda at mga residente sa isla. West Philippine Sea! Ako si Von Aquino, ang inyong saksi.